pamilya natin ay atin na pong i-convert yung number 1 sa kanilang pagkasenador. Ipalit na nila si Pastor. Kaya nga talagang trending na trending ngayon mga bossing ang Pastor Apollo Kibuloy running for senator. Trending po yan, promise. Promise, kabang-kaba sila. Imagine. Ang isang senatoriable na tumatakbo bilang senador, pumupunta po yan sa mga simbahan para lang po i-alok nila ang kanilang mga sarili. In the hopes na i-endorso sila nitong simbahan na ito at lahat ng mga miyembro ng simbahan na ito ay bumoto sa kanila. Lahat ng senador ganyan, hanggang presidente, hanggang kanino man. At lahat ng ito, umiikot kay Pastor Kibuloy, lahat ng mga ito. Pera lang dito kay Risa Ontiveros. Oo, dahil wala namang may gusto sa kupal na yan. So lahat ng mga kandidato na yan, pumupunta yan sa mga matataas na mga leaders. Matataas na nga leaders pa. Sa mga leaders ng mga simbahan para ligawan at ialok yung mga sarili nila. Paano ko masasabing si Pastor Apollo Kibuloy ay medyo may leverage? Kasi unang-una sa lahat, yung simbahan niya na may milyong miyembro ay iniikutan ng mga senador para lang ligawan. Imaginein mo, lahat ng ito boboto kay Pastor Kibuloy. At bukod sa mga members niya, tayo pa ang mangliligaw sa ibang mga religious organization sa Pilipinas para isama si Pastor Apollo Kibuloy sa mga iboboto nila. Dahil gagawa si Pastor Apollo Kibuloy ng mga batas na puprotektahan yung kanilang pinakamamahal na mga simbahan. Hindi ba? So yan ang lagi nating sinasabi mga bossing, na ibang klase ang arrive ni Pastor Apollo Kibuloy. Ibang klase ang arrive ni Pastor Apollo Kibuloy. Bagamat wala silang kakayanan financial dahil naka-freeze yung mga assets nila, dito nyo makikita yung second coming ng totoong demokrasya. Tayong mga Pilipino ang mga kandidato para kay Pastor Apollo Kibuloy sa buong mundo. Kaya sobrang kabado talaga sila. Kasi nga, kuha na ni Pastor itong million members ng KOJC, lalong-lalo pa kaya yung mga hindi pa members na boboto sa kanya. Paano na? Diba? Imaginein nyo na lang yun. Alam nyo ba na marami daw sa mga members ng KOJC ang naging legal na sa pagboto? Naging mga 18 anyos na, Diyos mio. Pwede na po silang bumoto sa national. At dahil dyan, mas lumaki pa po ang voting capabilities ng simbahan ng KOJC. And again, nanliligaw ako sa lahat ng mga nanonood dito na miyembro ng iba't ibang mga simbahan. Kung gusto po natin na maprotektahan po ang inyong mga pinakamamahal na mga simbahan, Pastor Apollo Kibuloy, sigurado ako gagawin niya yan. At dahil dyan, sabi ko nga sa inyo, sa sobrang lakas ni Pastor Apollo Kibuloy, eto na. Ayun, nagsisimula na po. Umpisa pa lang. Wala pang isang araw actually. Kalahating araw pa lang. Ayan na, nagsisimula na kaagad yung propaganda. Grupo ng manggagawa itinanggi na inendorse si Kibuloy. Ano ngayon? Tanginan nyo, maswerte nga kayo eh. Kung ayaw nyo, wag nyo. Akala nyo naman madidisqualify yung COC ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi. Eto na. Eto na. Panoorin natin. Posible raw maging independent candidate
si Pastor Apollo Kibuloy sa gitna ng issue sa kanyang Certificate of Nomination and Acceptance. Pero ayon sa COMELEC, hindi raw ito sapat na basihan para kansilahin ang kandidatura ng pastor. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cater. Naghain ng Certificate of Nomination and Acceptance. Oh. Tingnan nyo naman yung boss namin sa SMNI. Tingnan nyo naman si boss namin Marlon Rosete. Oh, apaka-pogi. Imagine mo yung buhok niya. Tingnan mo, panis ang buhok ni Trillanes. Yo, kita mo, di ba? Mukha siyang shogun ng mga Hapones. O, tingnan mo naman yung buhok niyan. Walang nakatikwas dyan. Ganyan sa Kingdom of Jesus Christ. Oo, service excellence. Hindi pwede dyan yung putyo-putyo. Kailangan ng buhok mo dyan nakaplansya. O, kita nyo naman, di ba? O, yan po. O, ayan po mismo yung pagpa-file ng COC. At ayan na nga, pakinggan pa natin to. Certificate of Nomination and Acceptance para tumakbong senador, si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy kahapon sa ilalim ng Partidong Workers and Peasants Party. Pero sa isang pahayag, itinanggi ni WPP President Sonny Matula na pinirmahan ng mga opisyal nila ang kona ni Kibuloy. Oy, Attorney Sonny Matula. Putangin na mo, hindi ka naman importante. Hindi ka naman mukhang teka, labor leader ka? Paano ka nag-leader? Ha? Lideran ka. Oo, sige, sabihin na natin. Hindi mo pinirmahan, wala kaming paki. Ano ngayon? Buloy. Hindi raw alam ni Matula kung sino ang pumirma ng kona ng pastor. Para sa COMELEC, hindi ito sapat na basihan para kansilahin ang... Ano ka ngayon? Hindi daw sapat na basihan para kansilahin yung COC ni Pastor Kibuloy dahil hindi ka naman daw importante. Hindi ka naman daw kilala. Kahit daw kidnapin ka ngayong araw, bukas, makalawa, mamatay ka, wala naman daw maghahanap sa'yo. Kaya okay lang yun, sabi niya. Okay lang yun kahit na hindi mo i-acknowledge yung pirma. Huwag ka mag-alala, kaya niya mag-isa. Hindi ka naman kagapuan ng arti-arti mo. Kandidatura ni Kibuloy. Kung ang problema na naman ay kona, I doubt po, preliminarily, kung yan ay magiging basihan ng pagka-cancel. In the meantime, lahat ng mga nag-file ng candidacies ay pwede hindi makatakbo. Tama, Diego Latego, isaksak mo sa mukha mo yung pirma mo. Gusto mo, ipatato mo yung pirma mo sa mukha ng asawa mo. Para sayo na yan. O pwede makatakbo. Ayon sa COMELEC, 2 ang natanggap nilang authorized signatories mula sa WPP. Isa mula sa kampo ni Kibuloy, kung saan si Attorney Mark Tolentino ang chairman at pangulo umano ng... Naman pala si Mark Tolentino pala yung chairman at pangulo Tayo na para pala to, 2 faction pala to. Para pala tong yung kay Pacquiao at saka kay Cusi nun. 2 faction yung partido na ito. At sa faction ni Mark Tolentino, siya ang chairman at presidente. Sa kabilang paksyet, iba rin. Putang ina nyo, gulo-gulo nyo. Mabuti na lang, mag-independent ka na lang, pastor. Pabayaan mo ng mga paksyet na yan. Partido at Secretary General naman si Roberto Pascual. Sina Matula at 3 pang opisyal ng WPP sa isa pa. Sisiyasatin daw ng... Yun naman pala 2 paksyet pala yan Walang hiya kayo talaga COMELEC kung sino talaga ang lehitimo o tunay na authorized. Wag mo nang alamin, COMELEC, kung sino yung lehitimo, putangin na kanila na yan. Ibigay mo na sa kanila, samahan mo ng 5 piso, tsaka hopya. Para may makain sa mga hayop sila. Pagka nanalo si Pastor Apollo Kibuloy, putangin na luluhod ang mga yan, magmamakaawa.
Kanila na yan. Ibigay na yan do, ibigay na do. Isoli na yan, ha? Oh, wag mo nang hihiramin ulit yan. Signatories para sa mga kandidatura ng partido. Sana nga po yung partido mismo ay sumulat sa amin para naman i-trigger. Ayaw po namin kami mismo, hindi po tama yun eh. Kasi para masyado tayo. Utangin na kasing yung pack shit na yan. Nauna pang mag-statement sa media kaysa magpasa ng reklamo sa Comelec. Pukin ang ina nyo. Mga hayop kayo. Puro kayo politika, punyeta kayo. Sino ba nagbayad sa inyo? Magkano babayad? Diba? Tayo na nagbibigay na kayo ng opinion sa media, pucha, yung tamang proseso which is magreklamo kayo kung talaga may reklamo kayo, ha. Magreklamo sa Comelec, putangin na. Hindi nila ginawa. Ibig sabihin, putaragis, papogi rin to mga hayop na ito. Nagiging bias as against a particular candidate. Git naman ng kampo ni Kibuloy sila ang tunay na otorisado sa WPP. Pero para iwas gulo, maghahain na lang daw sila ng manifestation sa Comelec para gawing independent candidate si Kibuloy. Hindi mo daw si Pastor sa gulo na yan. Pastor is willing to run as independent. Okay na yun, independent. Total naman, Independence Day. Oh, independent. Okay na yan. Mag-independent na lang tayo para tapos. Oh, para wala na silbi yung mga, ano ba yan? WPP? West Philippine P? Anyway, magiging escalate naman siya na malaki mga partido. Wala mga problema yan. Posibleng araw na maging independent candidate si Kibuloy ayon mismo sa Comelec. Dahil dalawa ang partido, dalawa ang naka-authorized signatory, kapag po, Tama, West Philippine pack shit yan. Puro kayo faction, mga pack shit kayo. Oh, dinamay nyo pa si Pastor sa kapack shitan nyo. Mga bullshit kayo. nagsabit sa parehas na posisyon, ang dalawang grupo na ito, dalawang signatory, ilalabas po magkaibang sa CONA, independent candidate yung mismong kandidato. Plano na pang maghain ng petisyon ni Matula para kansilahin ang isinumiteng authorized signatories ng kabilang grupo, gayon din ang CONA ni Kibuloy sa susunod. Ang ina nyo, plano nyo palang nagpa-interview na kayo? Mano ba naman? Ginawa nyo na para hindi na plano. Na linggo. Kasi sa pakipag-usap mo, mag-iusap ang hinahanap nila. Pero hindi. Wag na, okay na yun. Okay, putangin, hindi ka importante. O hindi ka importante kahit ano ka, kahit magkatigdas ka ngayon. O wala kaming pakialam, hindi ka namin dadalawin sa ospital. Hindi ka importante, sir. O Attorney Sani Matula, matulog ka na. Dami talaga matatas na si Kibuloy ay maging kandidato ng WPP, lalo-lalo na akusado siya sa mga krimen. Ayun na, putangin na nyo. Ayun na. Putangin na. Kapag ka lumabas yung mga ganito, akusado siya sa maraming krimen, lalong-lalo na yung sexual abuse ng minor. Pag lumabas yung mga ganito, puta, alam na this. Alam na this. Putangin na, may resibo. Matula, gago, mauubos mo rin niyang binigay sa'yo. Oh, pero yun na yung huli mo. Oh, pagkatapos nun, wala na, sir. Wala na. Eh, kaya naman pala. Oo, kaya naman pala mukhang ano to mukhang may kasyunduan dito Oh, mukhang nagkaroon ng kasyunduan Lalo-lalo na yung abuse or sexual abuse naman. Kasalukuyang nakakulong si Kibuloy dahil sa kasong qualified human trafficking at child abuse. Nagbabalita mula sa frontline. Palakpakan. Siyempre, kailangan nilang i-highlight yun. Kasalukuyang nakakulong ngayon si Pastor Apollo Kibuloy para sa kasong ganito, ganyan. Siyempre, kailangan i-highlight nila po. Mga ano yan Mga propagandistang mga hayop na yan.